Ang pagsiselos daw ay tanda ng matinding pagmamahal mo para sa isang tao. Pero paano kung tuluyan kang lamunin ng pagsiselos na nararamdaman mo? Paano kung tuluyan ng mawala pati ang totoo mong pagkatao dahil matindi ang paghahangad mo na mapasayo ng buo ang iyong minamahal? Tunghayan natin ang isang kwento na alam kong somehow, somewhere, lahat tayo ay makakarelate kahit konti. Dahil lahat naman siguro tayo dumaan sa pagiging seloso o solosa era natin, hindi ba? Ating tunghayan ang kwento ni Adrian dito lamang sa Dear Mama Mia. Ang pagsiselos, sabi ng karamihan, ay tanda ng iyong pagmamahal sa isang tao. Pero kailan nga ba nagiging grabe o sobra na ang pagsiselos? Kailan nga ba dapat tapusin na ang isang relasyon, lalo na kung selos na lang ang nagpapatakbo nito? Pwede bang ikasira ng isang tao ang sobrang pagiging selosa o seloso? Dear Mama Mia, kung hindi po kalabisan, ay hihingi po sana ako ng pangunawa mula sa iyo at sa iyong mga tagapakinig. Hihingi rin po ako ng permiso na kung pwede ay itago na lang ang tunay kong pagkakakilanlan. Mama Mia, medyo may nakakahiya kasi akong nagawa na ikukwento ko sa inyo. Isang bagay na hinayaan ko po na siyang sumira at kumontrol sa aking pagkatao. Isa po ako sa napakaraming tao sa mundo na nasira dahil sa labis na emosyon at pagmamahal na naramdaman para sa isang tao. Hanggang sa ako na rin mismo ay tuluyan ng nawalan ng kontrol sa aking sarili. Mama Mia, ako po si Adrian. Isang lalaki na mapagmahal. Isang lalaki na nagnanais lang naman na maging masaya sa buhay. Meron na po akong trabaho. Hindi naman po ganon ka-prestiheryoso ang trabaho ko, pero sapat na rin para sa pang-araw-araw kong pangangailangan. Ang trabaho ko ay hindi yung tipo na makakapagbuhay ng 10 miyembro ng pamilya. Hindi po kalakihan ang aking sinasahod, pero dahil hindi naman po ako magastos, ay napagkakasya at nababudget ko po ito ng maayos. Kung tutuusin, para sa karamihan ng mga Pinoy, maayos ang aking buhay. Maayos ang trabaho ko, hindi man kalakihan pero sapat ang aking sinusweldo. At higit sa lahat, Mama Mia, meron akong isang bagay na ipinagpapasalamat talaga sa langit. Walang iba kundi siya, ang taong ang akala ko ay magiging akin habang buhay. Si Mika, Mama Mia. Si Mika ay pinakilala sa akin ng aking kaibigan. Matagal na kasi ako noon na walang karelasyon. Hindi kasi ako yung tipo ng lalaki o ng tao na laging naghahanap ng karelasyon. Ako dati, pag may dumating, edi okay. Pag wala, ayos lang din, hindi naman ako nagmamadali. Mama Mia, 3 taon na ako noong single nung tanungin ako ng aking kabarkada kung meron raw ba akong nililigawan. Sabi ko wala dahil wala naman talaga. Busy ako masyado sa trabaho para makipagkilala pa o magkaroon pa ng oras para makipag-date.
o kahit man lang mag-swipe-swipe sa social media accounts ko. Talaga? Nako, baka tumandang lalaki ka dyan ha? Di naman siguro. Naniniwala naman ako na kapag nilaan sa'yo, para sa'yo talaga. Totoo. Ganun po ang paniniwala ko, Mama Mia. Kaya naman hindi ako nagmamadali na maghanap ng babae dati. Hindi ako nagmamadali na maghanap ng isang babaeng makakatuwang ko sa buhay. Alam mo, dahil mabait ka, may pakikilala ako sa'yo. Wag na! Ayos na ako. Kung darating siya, darating. Kung hindi, edi wala sigurong para sa akin. Alam mo, nakakabilib naman yung prinsipyo mo sa buhay. Pero ako kasi, Adrian, naniniwala ako na kung wala kang gagawin, kahit nakalaan pa para sa'yo ang isang bagay, ay mawawala din ito sa'yo kung hindi mo hahawakan o kung hindi mo hahanapin. Bahala ka nga dyan. Basta ako, sinasabi ko sa'yo, wala akong oras para dyan ha. Sabi ko na lang sa kaibigan ko. Ayaw kasi niyang magpatalo, Mama Mia. Sabi ko na sa kanya, wag na niya akong pakikilala sa kahit na sino eh. Kasi hindi naman ako magkakaroon ng sapat na panahon. Sayang lang ang pagkakataon na makahanap yung tao na yon ng ibang iibigin. Hanggang sa birthday niya ay hindi niya talaga ako tinantanan hanggang sa hindi ako sumama sa kanilang bahay. Alam mo namang maaga pa ako bukas. Opener ako sa trabaho eh. Adrian naman, mag-enjoy ka naman sa buhay mo. Nag-e-enjoy naman ako. Anong nag-e-enjoy? 3 taon ka nang hindi nag-a-absent. 3 taon ka na rin hindi nagbe-vacation leave. Ano bang plano mo ha? Magtrabaho na lang hanggang mamatay? Tawa ako ng tawa sa kanyang tinuran. Hindi naman sa ganon. Hindi naman pala eh. Bakit ganyan ka? Para kang may 3 pamilyang binubuhay dyan. Overtime ng overtime. Nag-iipon kasi ako. Alam mo, bago ka mag-ipon, humanap ka muna ng inspirasyon para dyan sa pag-iipon mo. At may pakikilala ako sa'yo mamaya. Ayoko nga. Maaga pa ako bukas. Sige na, madali lang naman to. Hindi naman to matatagalan. Pakikilala lang kita. O siya, sige na nga. Sabi ko. Kaya naman, Mama Mia, napilitan talaga akong pumunta sa bahay niya nung gabing yun. Adrian, buti naman nakarating ka. Halika na, pasok, kain tayo. Lumingalinga ako sa paligid ko at hinahanap yung kanyang sinabing ipapakilala niya sa akin. Pero wala naman akong nakitang parang single doon. Lahat naman ata ng nandun ay kung hindi may asawa ay may mga jowa na. Hanggang sa tapos na nga akong kumain at nag-aya pa sila na mag-inuman daw kami. Nandun din kasi yung iba naming mga katrabaho, Mama Mia. Aalis na ako, sabi ko. Ano ka ba naman? Inom muna tayo kahit konti. Oy, lumingalinga ka ata sa paligid mo. Hinahanap mo ba yung ipapakilala ko sa'yo? Eto na pala siya. Sabi niya nung akmang sasagutin ko na ang tanong niya na yon. Mika, kaibigan ko nga pala. Mabait to, gentleman, si Adrian. Hi Adrian, ngiti ni Mika sa akin. Maganda siya, Mama Mia, matangkad. Tapos, may ngiting nakakaakit naman talaga. Pero nahiya ako noon. Hello, o sige, alis na ako sabi ko pa. Aalis ka na agad? Kararating ko lang eh. Nako, Mika, ganyan talaga yan, mahiyain. Sabi ko naman sa'yo eh. Nagtaka ako sa sinabing yun ng kaibigan ko. Anong sabi mo sa kanya?
Eto kasing si Mika, katulad mo, single. Naniniwala na kapag may para sa kanya, may darating talaga. Hindi naghahanap katulad mo. Kaya naisip kong bagay na bagay kayo. Nung sinabi ko kay Mika ang tungkol sa'yo, sabi niya gusto kanyang makilala. Pero winarningan ko siya. Sabi ko sa kanya na ikaw talaga yung tipo na hindi madaling mapa-oo sa mga bagay-bagay. Ayos lang yun. Adrian, ayaw mo ba sa akin? Sige, kung ayaw mo, okay lang naman. Baka hindi nga ikaw yung nilaan ng Diyos para sa akin. Sabi niya at mabait siyang ngumiti. Ako naman, Mama Mia, medyo napahiya ako noon kaya nag-sorry na lang ako. Sorry mahiyain kasi talaga ako. Pero pwede naman ako magstay pa kahit sandali. Ayun no? Sige na, samahan mo na si Mika sa loob. Bigyan mo na lang din ng plato. Feel at home, bro. Sabi ng kaibigan ko na hindi inawanan ang aking mga katrabaho habang sila'y nag-iinuman. Kaya naman magkasama kami ni Mika na pumasok sa loob ng kusina. Si Mika pala ay second degree cousin niya, Mama Mia. Sabi niya kahit second degree cousin lang sila ay close daw silang dalawa ng kaibigan ko na yon. Hanggang sa nagkaigihan kami ni Mika nung gabing yon. Nagkausap, nagtawanan, at dun ko nakita, Mama Mia, na marami kaming pagkakapareho ni Mika sa isa't isa. Tama nga yung aking kaibigan. Marami kaming mapagkakasunduan ni Mika. Marami kaming parehong gustong mga bagay-bagay. Hanggang sa hindi ko na lang namalayan na tumagal na pala ako ng ilang oras doon sa kakakwentuhan ko kay Mika at pagtatawanan. Noong pumasok ulit ang kaibigan ko sa loob ng bahay nila dahil nasa labas po yung inuman, ay gulat na gulat siya nung nakita niya kaming dalawa ni Mika. Oh, kala ko ba uuwi ka na? Bakit parang nag-e-enjoy ka pa yata dyan? Wala bro sabi ko habang kinakamot ang ulo ko. Malis ka nga dito, pinagtitripan mo na naman si Adrian. Saway ni Mika sa kaibigan ko. Tatawa-tawa at pasipol-sipol pa ito habang pumanik sa kusina at kumuha ng yelo. Patuloy pa rin sila sa pag-iinuman nila sa labas habang kami ni Mika ay patuloy sa pagkwekwentuhan sa loob. Hanggang sa ginabi na nga kami ng husto at hinatid ko na pauwi ng bahay nila si Mika. Masaya po siyang kakwentuhan, Mama Mia. Masaya siyang kausap. Nagkakaintindihan kami sa maraming bagay kaya naman hindi ako na-bore sa presensya niya. At nung maihatid ko na nga siya ay hiningi ko na ang cellphone number niya. Buti naman hindi ka pa masyadong mahiyain. Kung hindi mo kasi hiningi yung number ko, ako nang hihingi ng number mo. Sabi niya habang tumatawa at kinukuha ang cellphone niya. Agad niyang binigay ang cellphone number niya sa akin at hiningi din naman niya ang cellphone number ko. Nag-exchange numbers kami at inantay ko pa talaga siyang makapasok sa loob mismo ng bahay nila bago ako umuwi sa amin. Mama Mia, kakaibang tuwa po ang naramdaman ko nung nakauwi na ako sa bahay. Napakaganda kasi talaga ni Mika. Bukod sa maganda, matalino siya. Marunong magdala sa kanyang sarili at syempre may sense din siyang kausap. Hanggang sa naging constant na ang communication namin ni Mika bilang magkaibigan. Lagi ko siyang tinatanong kung ayos lang siya. Nagkwakwentuhan din kami ng kung ano-ano. Pati mga stress namin sa aming mga trabaho ay naisishare namin sa isa't isa. Kumbaga, Mama Mia, ay unti-unti kaming naging close ni Mika. Hanggang sa lumipas ang 1 buwan mula nung nagkakilala kami. Nag-aya ako sa kanya na kung gusto niya ay manood kami ng sine. Pwede naman, oo, sige, magkita na lang tayo, sabi niya sa akin nung inaya ko siya.
Naka-cross fingers pa talaga ako dahil hinihiling ko noon na sana wag niya akong tanggihan. At tuwang-tuwa naman talaga ako nung hindi nga niya ako tinanggihan at pumayag siyang makipagnood sa akin ng sine. Nung nasa sinihan na kami ay formal na formal kami sa isa't isa. Habang yung mga katabi namin, yung iba ay naghahalikan at nagyayakapan na, kami naman ni Mika ay ang aming mga kamay ay nakakross lang sa aming mga dibdib. Para bang takot na magdikit ang aming mga balat. Hanggang sa matapos ang palabas na yon at inaya ko na siyang kumain kaming dalawa. Habang kumakain kami ay pinapractice ko na sa utak ko noon kung papaano ko ba sasabihin sa kanya ang aking gustong gawin. Oh, bakit parang ang tahi-tahimik mo yata dyan, Adrian? Wala. May iniisip ka, no? Mika, may gusto sana akong itanong sa'yo. Sana wag kang magalit sa akin, ha? Ano naman yun? Ilang beses pa akong bumuntong hininga hanggang sa natawa na si Mika, Mama Mia. Alam mo, parang umuurong ata ang dila mo. Anong gusto mong isabihin sa akin? Aakit ka ng ligaw, ano? Nagulat ako dahil nahulaan niya ang gusto ko. Tumango ako. Yun lang pala? Para ka nang maiihi dyan sa salawal mo. Sabi niya habang tumatawa pa rin. Uy, wag mo naman akong pagtripan. Ano nga nahihiya akong magtanong sa'yo dahil baka hindi ka pumayag. At bakit naman ako hindi papayag? Wala ka namang girlfriend, di ba? Wala ka ring asawa siguro. Naku, wala. Kahit magsabit pa ako sa'yo ng sinumar ko. Natawa siya ulit. O siya, sige na, pwede ka nang manligaw. Tuwang-tuwa ako noon na para bang sinagot na niya ako kahit ang totoo ay panliligaw ko pa lang naman ang pinapayagan niya at hindi pa naman kaming dalawa. Mama Mia, simula nung ligawan ko po si Mika ay nakita ko ang kakaibang side niya. Hindi po siya katulad ng karamihan sa mga babaeng nakikilala at nakakasalamuha ko. Si Mika po ay hindi madaling mapasagot. Kung yung iba, 1-2 araw na panliligaw ay ayos na at pumapayag na naligawan through phone, ibahin niyo po si Mika. Binigay niya sa akin ang mga kondisyon ng aking panliligaw. Sabi niya, no holding hands, no kiss at hanggang usap lamang. Tapos ang sabi pa niya, Mama Mia, hindi raw siya pinanganak sa kalsada kaya wag ko raw siyang ligawan sa daan. Ligawan ko raw siya sa mismong bahay nila. Dun ako natuwa sa kanya. Kahit na medyo nakakakaba na manligaw sa loob ng tahanan ng babaeng iyong sinisinta, ay nilakasan ko po ang loob ko. Marami naman na akong naging girlfriends mula high school hanggang college pero wala po akong ni isang niligawan sa bahay nila. Tanging si Mika pa lamang. Ang totoo niyan, kinakabahan pa nga ako nung nagpaalam ako sa mga magulang niya na liligawan ko siya, Mama Mia. Parang tradisyonal talaga sila. Akalain mo para po kaming mga teenager noon na nagliligawan dahil may kailangan pang pagpapaalam sa mga magulang. Pero natuwa naman ako. Doon ko inisip na hindi lang pang good time itong si Mika. Hanggang sa pumayag ang kanyang mga magulang. 5 buwan. 5 buwan ko po siyang niligawan. Binigay lahat ng gusto niya. Ginawan siya ng mga espesyal na bagay gaya na lamang ng pinagluluto ko siya sa kanilang bahay at hinaharana pa. Mama Mia, lahat ng mga kabarkada ko, pati na rin mga katrabaho ko ay sinasabi nilang bagay na bagay daw kaming dalawa ni Mika. Alam mo, napakaswerte mo na dyan sa pinsan ko. Sabi,
nung kaibigan kong nagpakilala sa akin kay Mika. Alam mo, sa tingin ko nga baka hindi ka na makakahanap ng katulad niya eh. Kasi napakabait niyan, mabait na anak, mabait na kapatid, responsable pa, hindi mahilig gumimik, talagang maiiwan mo sa bahay. At totoo nga naman ang sinabi niya, Mama Mia. Totoo ang sinabi ng lahat. Maswerte ako kay Mika. Dahil bukod sa napakabait niya, napakaganda din niya. Napakaswerte talaga ng lalaking kanyang iibigin. At oo, Mama Mia, ako ang sinwerteng lalaking iyon. Dahil pagkatapos nga ng 5 buwan ng puspusan kong panliligaw sa kanya, sa wakas ay sinagot na rin ako ni Mika. Unang pagkakataon po yun na ganun katagal ang naging panliligaw ko sa isang babae. Kaya naman napaka-fulfilling sa feeling nung sinagot na niya ako. Para nga po akong nanalo sa loto sa araw ng pagsagot niya sa akin. Masayang masaya ako, Mama Mia. Sobra. Lagpas langit yata ang ligaya ko sa araw na yon. At sa bawat araw na naging kami ni Mika ay masasabi kong napakaswerte ko. Mabait siyang girlfriend. Bukod sa mabait ay maalaga at sweet. Sa unang taon namin, Mama Mia, para pong nasa pelikula ang lahat. Weekend dates, late night calls, kahit simpleng kape lang sa umaga na magkasama kaming dalawa ay sapat na. Siya ang sentro ng mundo ko. Tuwing umaga ay pinupuntahan ko siya sa bahay nila. Minsan nakikisabay na nga ako sa pagbe-breakfast nila, Mama Mia, at tuwang-tuwa naman ang mga magulang niya sa akin. Laging sinasabi ng papa niya sa akin na respetuhin ko raw si Mika at huwag ko raw sasaktan ito dahil mahal na mahal nila ang kanilang anak. Nakita ko na po ang future ko kasama si Mika. Kung dati ay wala na akong oras sa mga kabarkada ko nung wala pa po akong girlfriend, mas lalo akong nawala ng oras sa kanila nung naging kami na ni Mika. Hindi naman nila ikinasakit yon ng damdamin. Natutuwa nga raw sila, Mama Mia, dahil meron na raw akong makakasama sa buhay. Ang isang pili ng pili ay nakapili at pinili na lang din daw sa wakas. Mama Mia, ang hindi ko akalain na hindi rin pala maganda kapag ginagawa mong sentro ng iyong mundo ang isang tao. Kasi nung naramdaman kong si Mika na lang ang dahilan kung bakit umiikot ang aking mundo, ay dun po nagsimula ang aming mga problema. Dahil nga siya lang ang mundo ko at wala ng iba. Siya lang ang alam kong kaligayahan at wala ng iba pa. Nagsimula ang lahat sa isang napakaliit lang na bagay kung tutuusin. Isang hapon, Mama Mia, tinanong ko siya kung sino ang nag-text sa kanya. Narinig ko kasing nag-beep ang cellphone niya at nakita ko ring may mensahe itong dumating. Hindi naman kami yung tipo ng magjowa na nagpapalitan ng cellphone, hindi kami ganon. Siguro dahil may tiwala kami sa isa't isa. Kaya lang, ewan ko ba, sa pagkakataon na yon, ay napatanong ako sa kanya kung sino yon. Wala, may nag-text lang. Sino namang nag-text? Tanong niya. Tanong ko sa kanya. Si Josh, sabi niya. Office mate ko. Tinatanong kung natanggap ko na raw yung email. Josh. Paulit-ulit na bumabalik ang pangalan na yon sa isipan ko. Hindi ko alam kung bakit, Mama Mia. Pero may parang kakaiba akong naramdaman nung nabanggit niya ang pangalang yon. Para bang may kumirot sa parte ng dibdib ko
dahil sa pangalan na yon. Hindi naman siya sinungaling. Hindi naman nagsinungaling sa akin kailanman si Mika, Mama Mia. Pero ewan ko ba? Ewan ko kung bakit out of the blue, bigla na lang sa utak ko naglaro ang imahe nila na magkaharap, nagtatawanan at naghaharutan. Ewan ko, Mama Mia. May kakaiba lang talaga sa pag-iisip ko sa mga panahon na yon. Sigurado ka bang office mate mo lang siya? Tanong ko. Napakunot noo siya na napatitig sa akin. Oo naman. Bakit? Nagsiselos ka? Tanong niya. Nung sumimangot ako at hindi sumagot, ay napatawa siya ng malakas. As in, sobrang tawang yon na para bang nakakatawa talaga ang itsura ko. Nagsiselos ka nga! Paulit-ulit niyang sabi habang patuloy sa kanyang pagtawa. Para sa kanya, biro at nakakatawa lang ang bagay na yon. Pero para sa akin, Mama Mia, nagpapahiwatig po yon ng isang panganib. Isang panganib dahil kahit kailan hindi na natanggal sa isipan ko ang pangalan ni Josh. Kahit nga sa panaginip ko ay nandoon siya, binabanggit-banggit ng girlfriend ko ng paulit-ulit sa aking panaginip. Ewan ko, Mama Mia, kung talagang madumi lang ang utak ko nung mga panahon na yon o talagang nababaliw lang ata ako. Pero simula noon ay naging madalas na ang pagsilip na ginagawa ko sa kanyang cellphone. Hindi naman kami dati. Hindi nga kami nagtatanungan kung anong meron sa cellphone ng bawat isa eh. Wala po yun sa rules namin, yung exchange ng mga credentials, passwords at username sa mga social media accounts. Wala yun. Yung pangingialam kung anong password ng cellphone ng bawat isa, wala po yun. Kaya lang mula nung nabanggit niya ang pangalan ni Josh, ay hindi na po yun matanggal-tanggal sa sistema ko. Palihim akong sumusulyap-sulyap kapag gumagamit siya ng cellphone. Bawat ngiti niya sa mga tawag, bawat kwento niya tungkol sa office mates niya, lahat yun ay sinusuri ko ng mabusisi, Mama Mia. Para akong naging NBI o naging investigador sa sarili ko pong relasyon. Ewan ko, nakakaramdam po ako noon ng paranoia. Hindi ko alam kung meron bang tinatawag na instinct para sa mga lalaki tulad ng meron sa mga babae, pero kakaiba talaga ang pakiramdam ko noon. Para bang ayaw na ayaw ko na may ibang nagpapangiti at nagpapatawa sa girlfriend ko. Sa bawat pagkakataon na may kinukwento siya sa akin tungkol sa mga ganap nila sa opisina, gaya na lamang ng mga birthdays, may mga pakain, may mga outing, may mga night outs, lahat yun pinagdududahan ko na. Meron pala kaming dinner mamaya sa office. Sa labas daw kami dahil magse-celebrate kami kasi nahit namin yung quota for this month. Hindi muna ako makakasama sa iyo, ha? Sabi sa akin ni Mika. Ano? Bakit naman? Months na rin natin ngayon eh. Oo nga, loves. Alam ko naman yun. Kaya lang sa opisina yun eh. Hindi naman yun buwan-buwan nangyayari. At isa pa, talagang napakamilagro na nakahit kami ngayon ng quota namin. Please, pumayag ka na. Di pwede. Months na rin natin. Sige na. Saglit lang naman ako doon. Tapos, pupuslit ako tapos pupuntahan kita. Pero kumain ka na muna, ha? Huwag mo na akong hintayin at huwag ka na sa restaurant mag-antay. Sa bahay nyo na lang.
Mama Mia, naging away po namin ng gabing yon dahil hindi nga po ako pumayag. Bakit naman ayaw mo kong payagan? Mga katrabaho ko naman ang mga kasama ko eh. Hindi naman kung sino-sino. At isa pa, trabaho yun. Ano bang trabaho, ha, Mika? Hindi na parte ng trabaho ninyo ang pakikipag-dinner sa mga boss at mga kliyente o kahit pa nga dyan sa mga kasamahan mo eh. Wala naman sigurong masama, di ba Adrian? Dinner yun eh, celebration. Basta, hindi ako papayag. Mama Mia, walang nagawa noon si Mika. Kasi nga, sabi ko sa kanya, hindi ako papayag. Kaya naman kaming dalawang magkasama ng gabing yon na mag-dinner at nag-celebrate ng aming monthsary. Kahit na anniversary na ang namamagitan sa amin, ay sineselebrate pa rin namin ang aming monthsary buwan-buwan. Pero sa unang pagkakataon, mula nung higit 1 taon na ang aming relasyon, ay hindi po kami maayos na nag-celebrate nung gabing yon. Sabay kaming kumain pero wala kaming imikan. Halatang halata sa mukha ni Mika na inis pa rin siya sa akin. Pero hindi din naman nagtagal ang pagkainis niya. Siyempre, bumawi naman ako. Ginawa ko naman lahat para mapakita sa kanya, Mama Mia, na hindi dapat niya panghihinayangan na ako ang kasama niya. Hanggang sa lumipas ang 2 araw ay bumalik din kaming dalawa sa dati. Naging masaya din kami ulit dalawa na magkasama kahit kami lang at wala ng iba. Mama Mia, hindi po ako manhid. Alam kong nagsisimula na akong maging mahigpit sa kanya noon. Pero ang lagi ko pong sinasabi sa sarili ko ay ginagawa ko lang ito kasi mahal na mahal ko siya. Ayaw ko siyang mawala sa akin. Ayaw ko siyang makahanap ng iba. Gaya nga ng sabi ng kaibigan ko at pinsan ni Mika, kahit na meant to be kayong dalawa para sa isa't isa, kung wala ka namang gagawin para magkaroon yun ng kaganapan ay wala ring mangyayari. Gustong-gusto ko na po na si Mika na gustong-gusto ko na po na si Mika na ang makatuluyan ko. Gusto ko na siya na ang magiging ina ng mga anak ko. Gusto ko na kaming dalawa na habang buhay. Kaya sabi ko sa sarili ko, hindi ako papayag na meron pang makakasira sa mga plano ko na yon. Kaya binakuran ko si Mika. Isang gabi, hindi kami nagkita noon dahil sabi niya may gagawin daw siya. Pero hindi rin siya nakapag-reply agad sa mga text messages at mga chats ko sa kanya. 3 napakahabang oras po ang hinintay ko, Mama Mia. 5 beses akong tumawag sa kanya sa loob ng 3 oras na yon. Walang ni isa sa mga tawag na yon ang kaniyang sinagot. Nang sagutin na niya sa wakas ang tawag ko, ay nag-aapoy na po ako noon sa sobrang galit. San ka ba galing ha? Bakit hindi ka man lang nagre-reply? Bakit kahit tawag ko, di mo man lang sinasagot? Sorry. Nag-dinner kasi kami ng buong team. Walang signal sa loob ng resto. Nag-dinner kayo? Hindi mo sinabi sa akin? Sorry, biglaan kasi. Dumating kasi yung vice president ng kumpanya namin mula sa Maynila. Kaya kailangan naming magpakita kasi dinner meeting din yun eh. Ano bang dinner meeting? 5:00 ang uwian mo. Dapat 5:00 tapos na ang trabaho mo. Bakit kailangang may pa-dinner meeting pa yan ha? Adrian, pwede naman naming i-file yun as overtime. At isa pa, pagod ako, please lang. Sigurado ka bang nag-dinner lang kayo? Oo naman, ano pa bang nasa isip mong gagawin namin ha?
Mama Mia, kahit na muntik na talaga kaming magsigawan nung gabing yon sa telepono ni Mika ay hindi ko po siya pinaniniwalaan. Oo, hindi ako naniwala na nag-company dinner lang sila. Hindi ako naniwala na meeting over dinner lang ang mga nangyari. Hindi ako pwedeng maiputan sa ulo. Hindi ako pwedeng magpapakatanga at magbubulag-bulagan lang. Kinabukasan, sinundan ko siya papasok sa opisina nang hindi niya nalalaman, Mama Mia. Gusto kong malaman kung ano ang totoong nangyayari sa likuran ko. Gusto kong malaman kung meron ba akong dapat na ikatakot at pagdudahan. Papasok na noon si Mika sa kanyang opisina nung nakita ko yung Josh. Oo, Mama Mia, alam ko ang mukha nung Josh dahil in-stalk ko na po yun nung unang pagkakataon na narinig ko ang kanyang pangalan. Nakita kong sinalubong siya nung Josh. Nagngitian sila at nag-uusap pa habang papasok sa trabaho. Tumawa pa si Mika. Doon ako pumutok, Mama Mia. Pumutok ako sa sobrang inis, sobrang galit at sobrang pagsiselos. Gusto ko sa akin lang ang mga ngiting yon. Gusto ko sa akin lang ang mga tawa niya na yon. Mama Mia, galit na galit ako noon. Gusto ko siyang sugurin pero pinigilan ko ang aking sarili. Hindi ako pumasok sa trabaho sa araw na yon. Bagkus ay nandun ako sa isang maliit na tindahan sa harapan mismo ng kanilang opisina. Inantay kong mag-alas 5 na ng hapon. Nung alas 5 na ay nakita kong papalabas na si Mika sa trabaho. Nakita kong may mga kasama siya at isa na nga doon ay yung Josh, Mama Mia. Galit na naman ang loob ko. Halos hindi ko na mapigilan noon ang sarili ko. Nung nakita kong umalis si Mika kasama yung iba niyang mga kaibigan at katrabaho, ang inisip ko ay baka umuwi na ito. Kaya naman agad kong sinugod si Josh sa pag-aakalang hindi na ito madadatnan pa ni Mika. Hinarap ko si Josh at sinigawan ko siya, Mama Mia. Hoy! Ikaw! Anong meron sa inyong dalawa, ha? Luminga-linga pa si Josh sa kanyang paligid. Huwag ka nang maagmang-maangan pa. Oo, ikaw ang kausap ko. Sigaw ko pa rin sa kanya kahit hindi pa ako nakakaabot sa kanyang harapan. Pare, anong... Hindi pa niya tapos ang kanyang tanong nung naglanding na agad ang kamao ko sa kanyang pisngi. Napahiya siya nun, Mama Mia. Nagsisisigaw na ako sa kanya. Bakit mo nilalapit-lapitan ang girlfriend ko, ha? Sigaw ko ulit. Sa sobrang galit ko at sumabog na ako sa pagkakataon na yon ay hindi ko na namalayan na nakabalik pala si Mika. Napansin ko na lamang na nandun siya, Mama Mia, nung may nagpigil na sa akin at humahatak na sa akin palayo kay Josh. Umiiyak na noon si Mika. Adrian, ano ba? Nakakahiya ka? Tama na yan! Sabi niya at sigaw niya sa pagitan ng kaniyang pag-iyak. Ano bang tama na, ha? Ano bang nakakahiya? Ako pa tong nakakahiya, ha? Yang lalaking yan ang nanulutot ng girlfriend eh. Sabi ko sabay dinuro-duro ko si Josh, Mama Mia. Pero syempre, pinigil na kami ng security at ng iba pang mga kasamahan ni Mika na nandoon. Hinatak ako ni Mika at pumara kami ng taxi at saka kami umuwi. Pag-uwi namin ay galit na galit siya. Umiiyak pa rin siya pero ang kanyang mga mata nung mga panahon na yon ay punong-puno ng galit.
First time ko pong nakita si Mika na nanlilisik halos ang kanyang mga mata sa galit niya sa akin. Ang mga mata na dati ay puro pagmamahal kung tumingin sa akin, ngayon ay puro galit na ang aking nakikita. Ano bang problema mo ha, Adrian? Sigaw niya sa akin. Nasa bahay nila kami, Mama Mia, at hindi niya alintana kung may ibang tao man na makarinig sa amin. Hindi ko rin alam noon kung nandun ba sa bahay nung pagkakataon na yon ang kanyang mga magulang. Dahil sa pinakitang galit ni Mika sa akin, ay nainis na rin ako sa kanyang reaksyon. Bakit parang galit na galit siya at kinakampihan pa niya yung Josh na yon? Anong tanong mo ha? Ang problema ko? Ikaw! Ikaw ang problema ko! Sigaw ko sa kanya. Lagi mo nalang kasama yung lalaking yon. Tapos iiyak-iyak ka ngayon nung sugurin ko siya? Ha? Gusto mo lang yata akong lokohin, di ba? Gusto mo lang yata akong pagmukhaing tanga? Kinakampihan mo pa ang lalaking yon, ha? Hinatak-hatak mo pa ako para hindi ko mabasag ang mukha ng lalaking yon? Adrian, ano bang pinagsasasabi mo? Ano bang lagi kong kasama, ha? Huwag ka nang magmaang-maangan pa, Mika. Alam mo bang buong araw akong nandun sa harap ng building ninyo? Nakita ko kung paano ka batiin ng lalaking yon. Nakita ko kung paano mo siya ngitian, paano mo siya tawanan. Ano? In love ka na ba doon, ha? Hindi mo na ba ako mahal? Gusto mo na lang ba talaga akong gaguhin? Mahal kita, Adrian. Mahal kita, ikaw ang boyfriend ko, pero hindi ibig sabihin nun na ikukulong mo na ako. Hindi ibig sabihin nun na sa'yo na lang iikot ang buhay ko. Hindi ibig sabihin nun na ikaw na lang ang tanging magpapangiti sa akin. Na wala na akong buhay pagdating sa labas, kundi sa piling mo lang. May sarili akong buhay, may sarili akong utak. May sarili akong mga kaibigan, Adrian. Hindi ko alam ang isasagot ko sa kanya sa mga sinabi niya sa akin, Mama Mia. Sa utak ko ay nagsusumigaw ito na mahal ko siya. Na akin lang dapat siya dahil ako ang nagmamahal sa kanya. Pero sa puso ko, ang totoo ay takot akong mawala siya sa akin. Takot ako na maagaw siya ng iba, Mama Mia. Takot ako na tuluyang mawalay sa piling ni Mika. Pero sa ginagawa ko, ang hindi ko alam, Mama Mia, ang tanging epekto pa lang noon ay ang unti-unting paglayo niya sa akin. Sa ginagawa ko ay mas lalo tuloy nangyayari ang mga bagay na kinatatakutan ko ng husto. Grabe ang away namin sa gabing yun, Mama Mia. Nagsigawan kami. Kung hindi pa dumating ang mga magulang niya ay hindi pa matatapos ang away na yun. Anong nangyayari sa inyo? Anong nangyayari dito? Tanong ng papa ni Mika sa amin. Wala po. Nagkaroon lang ng konting tampuhan. Sige, Adrian, umuwi ka na. Papasok na ako sa kwarto ko. Sabi ni Mika habang pinapahid ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi na niya hinantay pa na sumagot ang kanyang mga magulang. Agad na siyang tumalikod sa amin at pumasok sa kanyang silid. Sorry po, paghingi ko ng paumanhin sa mga magulang niya. Gulong-gulo naman noon ang itsura ng kanyang mga magulang. Na para bang nagtatanong kung anong nangyari. Adrian, iho, sinaktan mo ba ang anak ko? Tanong ng mama ni Mika. Hindi po. Hayaan mo na sila, Salve. Hayaan mo na, away magjowa yan. Sabi ng papa ni Mika. Hindi, umiiyak ang anak ko eh. Kaya kailangan kong malaman ang totoo. Adrian, anong ginawa mo sa anak ko? Tinignan ko ang mukha ng kaniyang mga magulang at pareho po silang nag-aantay ng sagot.
Kaya naman, hindi na po ako nakapaglihim. Sinabi ko na ang nangyari. Sorry po, nagselos lang talaga ako. Tumawa naman ang papa ni Mika. Ganun talaga ang away magkasintahan. Pero, Adrian, wag mo nang uulitin yon. Napapahiya si Mika. Ang importante sa akin, di mo sinaktan ang anak ko. Sige, umalis ka na muna. Magpalamig na muna kayong dalawa ng ulo. Mama Mia, habang umuuwi ako noon ay tinetext ko at chinachat ko si Mika. Pero hindi niya ako sinasagot. Scene zone lang ako. At kapag tinatawagan ko naman siya ay kina-cancel niya ang mga tawag ko. Halagang galit na galit pa siya sa akin. Kaya binigyan ko siya ng isang araw pero halos hindi ko kayanin yon. Halos ikabaliw ko yon kaya kinulit ko pa rin siya ng kinulit. Hingi ako ng hingi ng sorry sa kanya dahil sa nangyari. Wala kang tiwala sa akin, Adrian. Paano tayo magkakaroon ng matinong relasyon kung ni tiwala wala ka? Sorry na, malang talaga kita eh. Sabi ko at napaiyak na ako. At ngayon siguro sa nakikita niyang naluluha ng mga mata ko ay napatawad din ako ni Mika, Mama Mia. Natuwa ako dahil pinatawad na niya ako. Bumalik kami sa normal. Bumalik sa dati na sweet sa isa't isa pero ako po, Mama Mia, ay hindi na bumalik sa dating ako. Kahit na anong sabi ni Mika sa akin na huwag magselos na pagkatiwalaan ko siya, ay hindi ko talaga napipigilan ng sarili kong magselos. Pagselosa ng mga lalaking napapalapit sa kanya. Dahil doon ay napapadalas na rin ang pag-aaway namin ni Mika. Dahil doon ay napapadalas na rin ang pagkainis niya sa akin. Hanggang sa parang naging normal na ang away at bangayan sa amin dahil sa pagsiselos na nararamdaman ko. Hindi lang po si Josh, kundi kahit na sinong lalaking pakiramdam ko ay may gusto sa girlfriend ko ay pinagseselosan ko. Yan kasi. Nagka-girlfriend ka kasi ng masyadong maganda kesa sa itsura mo. Biro pa sa akin ng aking kapatid nung minsang nagsabi ako sa kanya ng aking problema. Ano ka ba naman? Naghihingi nga ng payo yung tao eh. Alam mo kuya, ang gawin mo, yung sinasabi ni Mika, pagkatiwalaan mo siya. Girlfriend mo siya, 'di ba? Magtiwala ka sa kanya. Total, kung lolokohin ka niya malalaman at malalaman mo rin naman yun. Dahil wala namang sikretong panghaba yung buhay na naitatago. Tama naman ang kapatid ko. Kaya lang hindi ko po gustong mangyari yon. Kaya habang maaga pa, ay sinusubukan ko pong pigilan na mangyari ang bagay na aking kinatatakutan. Sinusubukan ko na pigilan na magkaroon ng ibang feeling si Mika para sa ibang lalaki, Mama Mia. Ang akala ko sa ginagawa ko ay napapakita ko sa kanya na minamahal ko siya ng husto. Ang akala ko sa ginagawa ko ay nasasabi ko sa kanya at napaparating ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal at kung gaano ko kaayaw na mawala siya ng tuluyan sa akin. Pero hindi pala, Mama Mia. Hindi pala dahil ang tampo, ang inis, at ang galit ni Mika ay unti-unti palang lumalaki sa loob niya. Akala ko pagtapos na kaming mag-away, tapos susuyuin ko siya, tapos magiging okay kami, ay okay talaga. Pero hindi pala, Mama Mia. Kung ako ay tuluyang kinain ng pagsiselos ko, si Mika naman ay tuluyang kinain ng pagkainis at galit sa akin. Hanggang isang araw, tuwang-tuwa ako dahil tinawagan ako ni Mika nung hapon na kung pwede raw mag-dinner kaming dalawa. Akala ko pa naman noon ay bumalik na siya sa pagiging dating Mika. Yung Mika na maalaga, yung Mika na sweet, maalalahanin.
Tuwang-tuwa ako nung nandun pa talaga kami sa pareho naming paboritong restaurant kung saan kami halos buwan-buwan na nagdi-date. Mahal, bati ko sa kanya at humalik pa sa kanyang pisngi. Pero parang walang kagana-gana noon si Mika. Order ka na, naka-order na ako ng akin. Nagulat ako, Mama Mia. Dati-rati naman ay hindi po siya nauunang mag-order sa aming dalawa. Bakit ngayon ay tila nauuna na siya at hindi na niya ako inaantay? Sana inorderan mo na rin ako ng paborito ko. Malay ko ba kung iba na ang magiging paborito mo kung hindi na yon? Mahal naman, alam mo naman na yun talaga ang paborito ko. Alam mo naman na kapag may paborito ako, yun talaga ang inuulit-ulit ko, 'di ba? At yun ang nakakasawa sa'yo. Ano? Wala. Sige, umorder ka na. Habang nag-aantay kami ng mga order namin, Mama Mia, ay tahimik lamang si Mika. Hindi siya naglalabas ng cellphone o kung ano paman. Tahimik lamang siya. Minsan tinitignan niya ako, minsan naman sa malayo ang kanyang tingin. Mahal, may problema ba? Mamaya na tayo mag-usap niyan kasi nagugutom na ako eh, sabi niya. Mahal, may problema ka ata. Pwede ba? Kahit yan man lang, Adrian, respetuhin mo. Mamaya na tayo mag-usap. Nagulat ako sa lamig ng pakikitungo niya sa akin, pero inayaan ko siya. Baka nga naman pagod at gutom lang ang girlfriend ko. Pero pagkatapos naming kumain, ay tsaka pa pala siya nagpaputok ng bomba sa harapan ko, Mama Mia. Adrian, kailangan kong huminga. Kailangan ko ng space. Nasasakal na ako sa'yo, hindi na ako makahinga. Para pong may sumabog na bomba sa harapan ko dahil nabingi ako sa pagkakataon na yun, Mama Mia. Para rin akong binuhusan ng malamig na tubig. Ano? Anong ibig mong sabihin? Ano to? Nakikipag-break ka ba sa akin, ha, Mika? Bumuntong hininga siya bago sumagot. Hindi pa. Hindi pa, Adrian. Pero kung magpapatuloy tayong ganito, kung magpapatuloy kang ganito, baka magiging oo na. Mama Mia, sa unang pagkakataon, dun po ako nakaramdam ng tunay na takot sa loob ko. Takot na baka mawala sa akin ang taong aking pinakamamahal. Takot na baka tuluyan na niya akong iwanan. Mama Mia, ang takot na yon ay hindi lang dahil mawawala siya, kundi dahil natatakot din ako sa sarili ko. Ano na lang ang magiging buhay ko? Ano na lang ang magiging buhay ko kung ang minamahal ko at ang taong dahilan ng pag-ikot ng mundo ko ay iiwanan na ako? Mama Mia, sa pagkakataon na yon ay na-realize kong hindi ko na rin pala kilala ang sarili ko ngayon. Kung dati-rati, sanay na sanay akong mag-isa. Kung dati-rati, sanay na sanay akong mag-antay kung ano ang plano ng nasa itaas. Sa pagkakataon na yon, Mama Mia, ay hindi ko na po alam kung paano haharapin ang buhay nang hindi ko kasama si Mika. Hindi ako papayag, sabi ko. Hindi ka papayag? Kung hindi ka papayag sa space na gusto ko, pues maghiwalay na lang tayo, Adrian. Mas lalo pa akong nagulat dahil nung tinitigan ko ang mga mata niya, ay nakita kong determinado siya, Mama Mia. Kaya naman wala akong nagawa kundi ibigay sa kanya ang space na hinihingi niya. Pero kahit na binigyan ko siya ng spasyo, ay hindi pa rin ako tumigil. Sinundan ko siya ng sinundan, Mama Mia. Kahit na humingi siya sa akin ng space, ay binantayan ko pa rin ang bawat kilos niya. Tinignan at kinilala ko lahat ng taong kausap niya. At lahat ng tao basta't lalaki, pinagdududahan ko. Baka ito ang dahilan kung bakit niya ako nagawang iwanan. Baka ito ang dahilan kung bakit siya nanlalamig sa akin. At kung ano-ano pa.
Hindi talaga pumasok sa utak ko na ako ang dahilan kung bakit nagkakaganito ang girlfriend ko. Ang nasa isip ko lang noon ay ibang lalaki na ang kanyang minamahal. Kaya't natitiis na niya ako. Mama Mia, lahat ng oras na hindi kami magkasama ni Mika ay para po yung isang laso na unti-unting pumapatay sa akin. Lahat ng oras na hindi ko siya kasama, lahat yun ay parang naging torture para sa akin, para sa sarili ko. Hanggang isang araw, Mama Mia, inisip ko noon, hindi ko nakakayanin to. Hindi ko na kaya na mawala pa sa akin si Mika. Hindi ko na kaya na hindi ko na siya makasama. Kaya naman buong araw po akong nag-isip noon. Buong araw akong nagdalawang isip kung susundin ko ba ang nasa puso ko at isipan ko. Hanggang sa hindi na nga ako makatiis. Sa gabing yun, Mama Mia, ay pinuntahan ko po si Mika nang hindi niya alam. Pinuntahan ko siya sa bahay nila. Hindi ko nakita doon ang sasakyan nila kaya alam kong wala ang kaniyang mga magulang. Alam kong nag-iisa lang si Mika sa bahay nila. Sinilip ko sa bintana ang loob ng kanilang bahay. Oo nga, wala siyang kasama. Pero kahit ganun, hindi pa rin maibsan-ibsan ang selos na nararamdaman ko sa puso ko. Kahit pa nakita akong mag-isa lang siya sa bahay nila, at hindi siya umalis, ay nandun pa rin ang matinding pagsiselos na baka may iba na nga siya. Mama Mia, dahil kinukonsume na ako ng selos na yon, ay hindi ko na nakontrol ang ginagawa ko. Sa huling pagkakataon, kinalampag ko ang pintuan ng bahay nila. Galit na galit ako. Nang buksan niya ako ay tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Adrian, kahit ito hindi mo rin pala kayang respetuhin. Kahit ang paghingi ko ng pagkakataon para sa sarili ko ay hindi mo kayang igalang. Sobra na, Adrian. Ayoko na. Nagpumilit ako noon na pumasok pero pinagtutulakan niya ako. Hanggang sa may kapitbahay nila na nakakita sa komosyon naming dalawa at tumawag ito ng mga barangay official. May kagawad at mga tanod na pumunta doon, Mama Mia, at pilit akong inilalayo kay Mika. Sumisigaw pa ako noon. Sinasabi kong wag niya akong iwanan. Nawalan na po ako ng hiya sa mga tao sa aming paligid. Alam kong mali. Pero sa pagkakataon na yon, hindi ko po naiisip ang kamalian. Ang tanging nasa isip ko lamang noon, Mama Mia, ay ang katotohanan na mawawala na sa akin ang babaeng minamahal ko. Ang katotohanan na hindi ko kayang lumayo sa kanya. Dahil doon ay pinagalitan ako dun sa barangay. Hindi ka naman pala lasing. Bakit parang talo mo pa yung lasing kung umasta? Stalker ka ba, Brad, ha? Sabi pa nung mga barangay tanod. Sa inis ko, Mama Mia, ay nasuntok ko pa ang isang barangay tanod kaya naman na-detain ako sa barangay nung gabing yon. Buti na lang kinabukasan ay pinatawad ako nung tanod na nasuntok ko. Sabi niya, dala lang siguro yon ng matindi kong emosyon. Pero Mama Mia, kumuha po si Mika ng restraining order laban sa akin. Pati na rin mismo ang ama niya ay kinausap ako ng harapan at sinabing wag ko nang guluhin ang anak niya. Nakiusap pa ako at sinabi kong mahal na mahal ko si Mika at hindi ko kayang mawala ito sa akin. Alam mo, bukod sa pagmamahal, pinaka-importante sa isang relasyon, Adrian, tiwala at respeto. Pero pagmamahal lang ata ang meron ka sa anak ko eh. Hindi na nga ako sigurado kung pagmamahal pa ba yan o obsession na. Kaya, iwasan mo na ang anak ko. Tigilan mo na ang anak ko. Kung ayaw mong tayo naman ang magkaproblema. Mama Mia, hindi po bumalik sa akin si Mika.
Lumipas ang isang buwan. Halos mabaliw-baliw na ako noon. Sinubukan ko siyang tawagan, puntahan, ipaglaban. Pero bawat hakbang ko, Mama Mia, isa lang ang bumabalik na sagot sa akin. Pagod na siya. Takot na siya. Ayaw na niya. Muntik pa nga akong makulong dahil sinira ko ang restraining order na pinail niya against me. Buti na lang at hindi niya talaga ako pinakulong. Kinausap na rin niya ang mga magulang ko na tulungan siya na kumbinsihin akong tigilan na siya, Mama Mia. Lumipas pa ang ilang buwan. Nagkasya ako sa panonood kay Mika mula sa malayo. Wala pala siyang iba, Mama Mia. Doon sinabi sa akin ng kaibigan ko na pinsan niya o second degree pinsan niya na wala naman daw iba na lalaki si Mika. Alam mo, Brad, Adrian, sayang eh. Sayang. Sinayang mo ang maganda ninyong relasyon ng pinsan ko. Sinayang mo ang lahat. Kung sana hindi ka nagpadalos-dalos at hindi ka nagpadala sa matinding selos na nararamdaman mo, sana masaya pa kayo ngayon. Walang ibang lalaki ang pinsan ko. Di ba sabi ko sa'yo dati, mabait yun, matinong babae. Pero mukhang hindi mo yata pinaniwalaan yung mga sinabi ko eh. Mama Mia, nang hinayang ako sa mga sinabi ng pinsan ni Mika. Noon naisip ko, sino nga ba ang tunay kong karibal o sino nga ba ang naging karibal ko sa pagmamahal ng girlfriend ko? Na-realize kong hindi si Josh, Mama Mia. Hindi ang mga office mates niya at lalong hindi ibang lalaki. Kundi ako rin. Ako ang naging multo sa pagitan naming dalawa ni Mika. Ako ang naging tanikala sa buhay ng babaeng mahal ko. Hanggang sa nabalitaan ko, Mama Mia, na umalis na pala ng bansa si Mika. Nagtatrabaho na ito ngayon sa ibang bansa at hindi ko alam kung kailan ang balik niya. Ang kanyang pinsan ay wala na rin dito sa Pilipinas. Nag-migrate na rin ito. Ang mga magulang ni Mika ay wala na rin sa dati nilang tinitirhan at lumipat na ang mga ito. Hindi ko na sila mahanap sa social media. Di ko alam kung blinak nila ako o nagpalit sila ng numero o talagang wala na silang mga social media accounts. Sa ngayon, Mama Mia, ay mag-isa na po ako. Alam ko na kung saan ako nagkamali. Selos na sobra-sobra. Pagmamahal na kinurap ng takot. Pagmamahal na nilamon ng sobrang pagsiselos at takot na mawalan. Mama Mia, hindi pala ako iniwan ni Mika para sa iba. Iniwan ako dahil sa sarili kong anino. Sa ngayon, wala pa po akong nagiging girlfriend. Takot na rin po ako na magmahal ng iba dahil takot ako na baka maulit ang obsession na naramdaman ko kay Mika. Mama Mia, sumulat po ako para sana maiparating kay Mika itong aking pagsisisi. Alam ko kasi na marami po kayong mga listeners na mga OFWs. Nagbabakasakali ako. Baka sakali na nakikinig din siya dito sa programa mo. At baka sakaling makarating yon o makarating itong kwentong ito sa kanya. Mika, patawarin mo ko. Patawarin mo ko kung sinira ko ang buhay mo. Patawarin mo ko kung sinira ko ang tiwala mo sa pagmamahal at relasyon. Sana kapag may pagkakataon ay makipag-usap ka na sa akin. Dahil gusto ko na humingi ng tawad sa iyo ng personal. Huwag kang mag-alala, hindi ko na uulitin ang mga ginawa ko. Maraming salamat po, Mama Mia, lalo na dito sa inyong programa. Salamat sa pagbibigay mo ng platform para sa amin na mga hindi masabi sa ibang mga tunay na nararamdaman at mga tunay na karanasan. Hanggang dito na lamang po.
Adrian. Talaga naman. Oh, ganun talaga ang buhay, Adrian. Ano? Kapag pinapairal mo ang selos, ang galit, ang inggit o kahit ano pa mang mga negatibo na mga emosyon, ay talagang walang magandang kahihinatnan ng pagmamahal na yon. Sana, Adrian, tuluyan ka na talagang natuto sa mga iyong karanasan at iyong mga kamalian, at sa susunod mong relasyon, o kung kayo manimika talagang magkatuluyan sa huli, ay hindi na mauulit ang mga ganong klaseng pagkakamali. Grabe naman talaga ang pagsiselos mo, halos hindi mo na siya bigyan ng kalayaan. Alam nyo, sa totoo lang, kung may mahal kayo, subukan nyo po na hayaan silang gawin ang lahat ng gusto nila. Nang sa ganon ay talagang makita mo kung ang talagang gusto ba nila ay alagaan ka, mahalin ka, alagaan na hindi ka masaktan, o mas pipiliin ba nila na gawin ang lahat kahit pa sa kabila ng katotohanan na pwede kang masaktan. Doon mo malalaman kung sino talaga ang taong tunay at taos-puso na nagmamahal sa'yo. Maraming salamat, Adrian, sa pagbabahagi mo ng iyong napakagandang kwento dito sa ating programa. Naway makarating nga ito kay Mika at naway mapatawad ka na niya ng tuluyan. Sa mga nanonood ngayon, sa mga seloso at selosa dyan, relate kayo, ano? Anyways, bago pa kayo umalis, paki-like and share nitong video na to, at syempre, kapag tapos ng ma-like and share, siguraduhin na nakapag-subscribe na po kayo. Kung hindi pa, please click the subscribe button and the notification bell para lagi po kayong naa-update sa tuwing meron tayong bagong kwento. At syempre, tulungan niyo po akong i-invite ang mga kaibigan ninyo na pwedeng magkaroon ng interest dito sa ating programa na mag-subscribe para na rin marating at maabot natin ang ating munting goal. Charot! Munti talaga. Napakalaki ng goal na yan. Ang goal na makaabot tayo ng 100,000 subscribers by the end of this year. Please help me, please. At syempre, bago tayo umalis, hinihikayat ko po yung mga may sariling kwento dyan na magsulat na rin ng tunay na kwento ng kanilang buhay at ibahagi yan dito sa ating programa. Mag-email lamang po kayo sa atin, mamamiacdo0317@gmail.com. Yan po, sa baba po ang ating email address, mamamiacdo0317@gmail.com. Please, naka-small letter po lahat kasi yung dyan sa baba, capital letter yung unang M, diba? So, small letter po tayo. At syempre, bago tayo lumayo at tuluyan ang magpaalam para sa araw na ito, nais kong mag-hi and hello sa ating mga suki na laging nakikinig sa atin. Hi ako kay Ma'am Judith McGovern, and to her husband, thank you very much for dropping by and for always supporting our channel. Hi kay Elsie de la Cruz, kay Rosaline Asentista, maraming salamat. Hello rin kay Leonie Manay from Bungabong Oriental, Mindoro. Kay Christy Dimitrial. Hi ako kay Harry ETV. Maraming salamat. Kay Jeliza Monteser. Kay Riza. Elizabeth Nazareno. Hello po sa inyo. Thank you very much for dropping by. Hello ako kay Alda Amascual. Susan Boribor. Maraming salamat. Clarinel Miguel. Merly Labong. Hi ako kay Mary Grace Sinadan. Hello rin kay sino ba to? Kay Rosana Crisostomo, Julian Ramilo, maraming salamat. Jeanette Mariano, Hazel Cole, Joylene Espinosa, OFW from Oman. Angeline Cortez, maraming salamat. Juliet Estralobio, Roel Tess, maraming thank you. Rosemary Obselia, hello sa'yo. And sa lahat po ng ating mga tagapakinig, maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagmamahal at pagsuporta dito sa ating channel. Naku naman, alam kong excited kayo para sa susunod nating kwento. Kaya siguraduhin na nakapag-subscribe para naman na-update kapag meron tayong bagong ilalabas na kwento dito. Hanggang sa susunod po, ako ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Naway nasiyahan kayo sa ating programa para sa araw na to. Bye-bye, paalam! Ingat po kayo!